Lumabas ang isang malaking mantis na apat ang palakol. Pero matapang ang gintong knight at ginamit ang espada laban sa mantis. Nagpabida siya sa mga mahina at sinira ang palakol ng kalaban gamit lang ang shield. Naglabas naman ng fire arrows ang bida at sinunog ang mantis na natanggal ang isa pang palakol nito. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-like ka muna dahil kada like mo ay makakapagpatuloy tayo sa pag-upload ng mas maraming video na ganito. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ito ang ating bidang si Light. Nagpaalam siya sa mga kapamilya para lumuwas ng capital at maging isang adventurer. Sa syudad ay siga ang mga beast folk na sinungitan siya. Nagpunta siya ng isang guild para mag-register bilang isang adventurer. Pero bago ma-admit ay kailangan niyang ipakita ang kanyang skill. At mayroon naman siyang random skill na tinawag niyang random gacha na ipinakita sa clerk. Pero panay mga walang silbing gamit ang inilalabas ng kanyang unlimited gacha. At sa huli ay rank F ang ibinigay na ranko niya. Nagtanong siya kung ano ang pwede niyang masimulan na trabaho lalo na at hindi siya marunong magbasa. Kaya sinabi ng clerk ang mga low-level tasks na kanyang ginawa kasama ang pagbubuhat ng kahoy at mga bato. Nang nakuha niya ang sahod ay napagdiskitahan siya ng mga beast people na pasadyang binangga si Light. At kunwari sinabing dahil nadumihan ng damit nila ay kinuha ang pera ng bata para pambayad. Kawawa ang bida na walang magawa. Pero isang elf ang dumating na mabait sa kanya. Saka pa daw siya niyakap habang lumuhad. Saka din ipinakilala ang mga sari-sari nitong mga kasama na Concord tribes. Mula sa iba't ibang uri ng nilalang ang kanilang guild at panay mga siga ang mukha maliban lang sa mga babae. Sinabi ng mga ito na kailangan lang nila ang tao para makumpleto na ang kanilang guild. At inimbita si Light para maging kasama nila. Kaya naman masaya si Light na pumayag. Pagkaraan pa ay nagpunta sila ng isang dungeon at isang malaking ahas ang binalak kainin ng bida pero iniligtas siya ng Dragonaut. Ganon din ang ginawa ni Sasha na elf na pinagalitan pa daw ang bata dahil hindi agad yumuko nang magpalipad siya ng palaso. Dahil close ang elf kay Light ay sinabi ng mga kasama nito na parang amoy love story daw. Kaya agad namang sinabi ni Sasha na iniisip lang nito ang grupo nila para kompleto pa rin. Feeling daw ng bata pero sinabi ng Dragonet na gusto daw nito ang ginagawang ng bida. Naglakad sila patungo sa mas malalim pang bahagi ng dungeon. At masaya na naghanda ng merienda ang bida para sa kanilang lahat. Ngunit biglang sinabi ng Dragonaut na hindi na iyon mahalaga dahil tanggal ang bata sa guild nila. Akala ng bida kung prank lang ito. Ngunit nagsalita din isa-isa ang lahat na naiinis daw silang kasama ang tao dahil palagi na lang itong pabigat sa kanila. Maging ang elf na si Sasha na dating ang bait-bait ay galit din pala sa kanya. Nagtanong ang bata kung bakit mabait ang mga ito sa kanya noong una. Kaya inamin ng mga ito na inakala nila kung malakas siya dahil sa kakaiba niyang unlimited gacha. Naisip daw ng mga ito na pwedeng isa siyang maestro na malakas na level ng tao. Pero nagkamali sila dahil iyakin lang ito at pabigat sa bawat isa sa kanilang grupo. Feeling pa daw ni Sasha na may mga insekto sa katawan dahil sa pagkakamali nila sa pagpili sa bata. Nagtanong si Light kung ano ang maestro. Sinabi ng Dragonaut sa lobo na huwag itong sabihin. Pero sinabi ng lobo na ayos lang daw dahil papatayin naman nila ang bida bago pa may dumating na iba pang adventurers. Kaya natakot ang bida na alam ang sasapitin. Inilabas ng lobo ang kanyang blade at walang ano-ano na sinugat ang mukha ni Light. Kaya napaiyak si Light na tumakbo sa takot. Tapos pinatamaan pa siya ng elf ng palaso nito sa paa kaya natamba ang bata. Tapos nagsasaya ang lobo na sinipa ang tao. Saka din pinag-aapakan. Sinabi ng mga kasama na tama na daw ang pagbugbog dahil balak pala nilang palabasin na inatake ng halimaw si Light. Papatayin na sana ito ng lobo na manyak. Kaya sinubukan pa rin ni Light na gumapang palayo sa pagbabaka sakaling mabuhay pa. Sinabi niya ng malakas na gustong mabuhay. Saka biglang nagkaroon ng teleportation spell. Sinubukan ng lobo na patayin ang bata pero hindi na niya ito naabutan pa. Nakatakas naman ang bata na napunta sa isang bahagi ng dungeon kaya hindi siya makapaniwalang nabuhay. Nirespeto pa naman daw niya ang mga kagrupo pero mga ulupong pala ang mga ito. Mga demonyo pala ang mga ito na nagtatago sa kunwari pala kaibigan na mga ngiti. Kaya nais niyang patayin ang mga ito. Pero natigilan siya dahil nasa likod na pala niya ang dungeon boss na 2 ang ulo. Tapos level 1000 pa ito na rare na mga halimaw. Ayaw pa niyang mamatay dahil gusto niyang maghigante sa mga nagbalak na patayin siya ng ganun na lang. Kaya pinindot-pindot niya ang kanyang unlimited gacha baka sakaling makakita ng malakas na armas panglaban sa dungeon boss. At nagkaroon naman ng swerte ang bida nang may lumabas na chicks. Kasabay ang pag-atake ng halimaw pero sa isang iglap ay naging karne ang level 1000 na dungeon boss. Saka din nakadamit ang babae na lumapit kay Light at kaagad na nilunasan ang sugat ng bida. Kaya naging ayos ulit ang sugat ng bata na nakatayo. Tapos nagulat pa siya nang tawagin siya ng babae na Master Light.
Isa daw itong maid at trabaho daw nitong pagsilbihan ang bida. At ang level nito ay 9,999. Nagpakilala itong si May na isang rare card na mula din sa unlimited gacha ni Light. Hindi naniniwala ang bida na may maganda siyang makukuha sa gacha. Pero naroon na nga at kaharap ang malakas na babae. Sinabi ni May na may kakayahan siyang mag-appraise ng skills. At nang makita ang skills ni Light ay natatangi ang mga ito pero hindi lang basta nakikita ng low level pa sa kanya. Ipinaliwanag ni May na walang katapusan ang gacha ni Light at kada paggamit niya nito ay mayroong rare card siyang napapala na mula sa walang silbi hanggang sa pinakamalakas. At nakadepende ito sa pumapalibot sa kanya na bigat ng mana. At dahil nasa lowest level sila ng dungeon ay mas malakas ang mana sa paligid kaya si May ang lumabas sa kanyang gacha. Napahanga ang babae dahil nagawa ni Light na makapag-teleport sa dungeon boss level at mapalabas si May. At nangako ang katulong na mula ngayon ay sasamahan ng bida sa mga gusto nitong gawin. Sinabi ng galit na bata na gusto nitong mag-higanti sa mga scammers niyang nakasama kanina. Pinaglaruan kasi nila ang puso ni Light na kunwari mga mabait ang mga ito pero mga masama pala. Nag-breakdown siya. Subalit kaagad din na niyakap ng chicks at sinabi ng naging mukhang killer na babae na isa-isahin niyang hahunting in ang mga kalaban ng master. Pero sinabi ni Light na siya ang dapat maghigante dahil sa pagpapaasa sa kanya at balak pang pagpatay sa kanya sa dungeon na iyon. At naintindihan naman daw ito ni May. Kaya nagpasalamat ang bida. Muli siyang nag-roll ng kanyang gacha sa malakas ang mana na environment. Kaya nagliwanag ang dating madilim na kuweba at naging iyon ang kanyang domain expansion. Pagkaraan ng 3 taon sa parehong dungeon na iyon, ay ipinakita ang bida kasama ang madami pang mga katulong na binati siya. Laglag panty daw ang mga katulong sa bata kaya nais silang mabugbog ni May. Nadaanan ng bida ang iba pang mga tao na sinabing nauubusan na sila ng stock ng pagkain na sinagot ng bata na siya ang bahala. Pagkatapos daw ng 3 taon ay dumami ang tao sa kanyang palasyo kaya kailangan nilang mag-adjust sa sistema. Sa hallway ay casual lang na tinawag ni Jack ang bida sa pangalan nito kaya nagalit si May. Pero ayos lang daw sa bida. Nagpunta sila ng kanilang tambayan para mag-sparring. Naunang sinuntok ni Light ang tiyan ni Jack na napaatras pero hindi nasaktan. Malakas na si Light sa panahon na ito. Nagpalitan sila ng suntok ni Jack bilang pagsasanay. Samantala ay ipinakita naman si Nazuna na isang knight na nagpapatrol sa kaharian nilang iyon. Binati siya ng ilang mga katulong na inuutakan si Nazuna. Sinabi ng mga ito na may isa pang spot ng kaharian na hindi pa naronda ni Nazuna. Sa kanapa evil smile ang mga katulong na na-psycho ang hindi matalino na knight. Nagpunta ng kwarto ni Light si Nazuna para magronda. Pero si May ang nagbukas ng pinto. Sinabi ni May na secured ang lugar na iyon. Pero sinabi ni Nazuna na mukhang hinigan at inamoy-amoy ni May ang kutsan ni Light. Pero nagpalusot ang katulong na style niya ang pag-aayos na iyon. At nauto uli si Nazuna. Kaya sa isip ni May ay salamat na lang daw at walang katali-talino si Nazuma. Inilabas ni Nazuna ang sulat ng mga katulong para daw kay May. Saka ito binasa ng knight sa harap ni May. Nais daw ng mga katulong na maging patas na lahat silang katulong ay malinisan ang kwarto ni Light. At nais nilang tanggalin ito na mayordoma nila. Nasabi ni May na siya na ang bahala na kausapin ang kapwa mga katulong. Saka binigyan ng pera si Nazuna na masaya naman sa pera. At agad itong umalis para daw gastusin ang pera. Nagpunta siya ng isang store at bumili ng paborito nitong mga matamis na pagkain at bote ng gatas. Nagpunta siya sa kinaroroonan ni Aoyuki na katatapos lang daw maikat ang kagubatan sa taas ng kinaroroonan nila. Tunog pusa lang ang palaging sagot ni Aoyuki sa mga sinasabi ni Nazuna pero nang magsawa ito sa kakukulit ng knight ay sinabi niyang nagtatambay na siya dahil tapos na nito ang ipinagawa ng kanilang boss. Kaya sinampal-sampal ni Nazuna ang likod ni Aoyuki bilang paghanga. Saka din umalis. Nagpunta ng trono ni Light si Nazuna at niyakap-yakap ang upuan nito. Pero dahil sa lakas na taglay ay aksidente niyang nasira ang pakpak ng anghel na disenyo. Kaya nagnervyos siya na ibinalik ito at kaagad na umalis. Sa training room ay naging tabla daw ang sparring ng dalawa. Saka din sila agad na naligo. Sa hot bath ay sinabi ni Jack na malakas na si Light at iilan lang ang makakatalo sa kanya. Ngunit hindi zero. Alam naman daw ito ng bida pero ang paghihiganti pa rin niya ang iniisip. Samantala ay nagpa-meeting si May at pinagalitan ng 4 na maid na natatakot sa kanya. Nagtanong siya kung anong balak ng mga ito. At nasabi na lang ng mga maid na hindi daw nila alam. Sinabi ni May na busted ang request ng mga ito na maglinis sa kwarto ni Lights. Bagkus ay inassign pa sila ni May na linisan ang mahabang hallway patungo sa trono ni Light ng mano-mano. Kaya nagreklamo ang mga katulong pero wala silang magawa. Saka din sinabi ni May na sasamahan niya si Light para sa misyon nito sa mga susunod na araw. Kinausap naman ng nagroronda pa rin na Nazuma si Ellie na isa pang malakas na tauhan ni Light. At ipinagyayabang naman ng witch sa night na nagmeryenda sila ni Light ng 2 lang. Kaya naman nainggit si Nazuna.
Pero sinabi nitong dahil mas malakas siya sa physical combat ay tawagin lang siya ni Ellie kung kailangan ng tulong niya. Saka muling nagrovang ang security knight. Samantala nang sila-sila na lang ng mga katulong, ay sinabi nilang unfair ang kanilang mistress na si May. Ngunit wala naman silang magawa dahil mas mahina sila dito. Pinag-usapan ng mga ito na si May ang unang na-summon ni Light at nakasama sa loob ng 3 buwan bago niya na-summon si Aoyuki. Kaya nag-isip ang mga ito na swerte-swerte daw ni May na siya ang tanging kasama noon ni Light. Dahil sa inggit ay nasabi nilang dapat mamatay si May. Pero nasa labas lang pala ang boss na nakikinig na binuksan ang pinto at paktay ang mga nahuli na tsismosa. Ipinaliwanag ni May na sa loob ng 3 buwan na magkasama sina Light at May ay nag-training lang sila para lumakas ang bida at walang ibang ginawa. Saka dinagdagan pa ni May ang trabaho ng mga nagreklamo ng mga katulong pero wala na silang nagawa. Naglinis ang mga katulong sa trono ni Light. At aksidenteng nasagi ng isa ang pakpak ng estatwang naroon na sinira kanina ni Nazuna at nahulog ito. Kaya na-set up ang mga katulong. Samantala ay nasa higan na nito si Nazuna na nakalimutan ang kasalanan. Kinabukasan ay pinuntahan ni Light ang mga malalakas nitong chicks. Sa kanilaro-laro ang parang pusa na si Aoyuki na kinainggit naman ng iba pa. May lumabas na isang hellhound na tulad ng monster na nakita noon ng bida. Kaya siya natigilan dahil nagka-phobia daw sa experience noon. Dahil dito ay agad na lumabas ang killer intent ng mga babae at uubusin daw nila ang mga hellhound. Kaya natakot ang halimaw na yumuko na parang aso. Naging maamo na pala ito sa bida dahil sa lakas niya. Saka din naalala ng bida ang umpisa ng paghihiganti niya na pinaghandaan niya ng 3 taon. Sa bayan naman ng mga beast folk ay ipinakita ang lobo na si Garo. Sikat ito sa mga kapwa halimaw at siya na ang naging boss doon. Saka pa nila pinagtripan ng isang nagbabasura na tao. Nagpunta ng bar ang mga tao na hayop para uminom ng alak na may yelo at kumain ng masarap na pagkain. Naiinggit daw ang ibang mga beastars dahil ang yaman na ni Garo at nasa ibang level na ito kumpara sa kanila. Kaya sumagot si Garo na ang lakas lang ng pang-amoy nila ang kailangan nilang malinang para malaman ang tunay na magandang trabaho. Nagtanong ang isa tungkol sa dating grupo ni Garo. Pero sinabi nitong secret job niya iyon kaya hindi niya pwedeng sabihin. Saka din naalala niya si Light na hindi niya nagawang mapatay noon. Gusto pa rin sana niyang malaman ang tungkol sa tinatawag nilang maestro pero delikado daw. Natigilan ang inuman nila nang magsalita bigla si May. Hinahanap daw nito si Garo. Pipigilan sana ito ng iba pang mga aso pero sinabi ng boss na ayos lang. Kunwari sinabi ni May na naroon siya para sa master na si Light na mula daw sa isang mayaman na pamilya. Kaya hindi makapaniwala si Garo na mayaman ang bata na inakala nilang patay na. Sinabi ni May na narinig daw nitong patay na si Light pero gusto niyang makita ang huling lugar kung saan ito nakitang buhay pa. Saka din nito ipinakita ang 3 malalaking ginto bilang pabuya. Kaya nanlaki ang mga mata ng mga aso dahil sa ginto. Kunwari naman sinabi ni Garo na pagbibigyan si May dahil kaibigan naman niya si Light at parang kapatid din niya ito. Kaya kunwari naman masaya si May. Pagkaraan pa ng ilang mga araw na paglalakad ay kunwari napapagod na si May sa loob ng tunnel sa abyss. Samantalang nag-iisip na ng masamang plano si Garo sa kanya. Napansin kasi nito agad ang mga siopaw ni May na gusto daw tikman muna kapag papatayin na ang babae. Pagdating nila sa pinagbugbugan nila kay Light ay pinalibutan ng mga aso ang daanan paalis. Saka nakaluhod ang kunwari malungkot na babae samantalang nakahanda na ang pangtusok ni Garo. Sinabi ni May ang ginawa nila kay Light noon na kinagulat at kinabahala ni Garo na umatras. Akala nito kung galing sa ibang tribe si May. Pero lumingon ang babae na sinabing si Light lang ang pinagsisilbihan niya. Saka pa nag-ilaw ang mata nito na ikinatakot ni Garo na naramdaman ang lakas ng babae. At alam niyang patay na siya. Ngunit sinabi bigla nang nagsalitang Light na siya ang sisingil kay Garo. Kaya nagulat si Garo na hindi makapaniwalang buhay pa si Light. Sinabi ni Light na naroon siya para singilin ang utang ni Garo. Napatawa naman ang lobo ng malakas dahil level 15 lang na tao si Light samantalang isa siyang lobo na mas mataas ang level. Paano daw siya mapapatay nito? Sinabi ni Garo na totoong malakas daw ang babae na kasama ni Light. Pero dalawa lang sila na mga tao at malalakas ang mga tauhan niyang aso. Tiyak na tatalunin silang pareho. Saka din agad na inutusan ng mga dogi nitong pitbull na agad umatake. Pero lumipad ang ulo ng 2 aso na kinagulat ng mga beast folk dahil sa lakas ni May. Sinabi ni May na papatayin ang lahat ng nagbabanta kay Light. Pero inutusan siya ni Light na bantayan ang exit para walang tumakas. Kaya natatakot ang mga aso na nagtataka. Sinabi ni Garo sa mga kasama na gumamit lang ng trick ang mga tao na mahina. Kaya sumagot si Light na sa pagkakataon na iyon ay ang mga beast folk ang mas mahina. Kaya nagyabang si Garo na sinabing mas malakas sila kaysa mga tao. Pero tinuro ng bida ang 2 ulo ng aso sa lupa. At sumagot ang lobo na gumamit siguro ng magic ang tao.
Pero tahimik lang si Light na kinainis ni Garou. Saka din sila sabay-sabay na umatake. Ngunit lahat sila ay bagbog na bumagsak. Kaya mas nagagalit na tumayo si Garou. Saka din inilabas ang secret weapon nitong Fenrir na level 500. Kaya amaze naman ang mga kasama niyang pet dogs. Pero nadismaya si Light dahil level 500 lang na mahina ang kayang maipagyabang ni Garou. Saka iniwan ang armas at hinamon si Garou na paatakehin sa kanya ang secret weapon. Kaya mas nainis si Garou na pinag-atake ang Fenrir nito ng power mula sa bunganga. Madaldal pa sana ito pero natigilan at nagulat nang hindi nasaktan ang bida. Kaya nabahagang buntot ng mga kasama niyang aso. Sinabi ng bida na siya naman. At inilabas ang magic card nito na level 9000 Godwolf Fenrir. Inilabas ni Light ang mas pogi na Fenrir at inutusan na patayin ang aso ng kalaban. Hinaypan lang ito ng Fenrir ng bida at naging ice ang ipinagyayabang ni Garou na nabasag. Kaya mas bahagang buntot ng mga K9. Saka inilabas ni Light ang level nito na 9999. Sinabi ni Garou na level 100 lang daw ang max na kaya ng mga tao. Kaya hindi siya makapaniwala. Wala naman daw nagbago sa hitsura ni Light pero paano siya naging malakas? Hindi daw tumatanda si Light dahil sa gamit niyang bracelet. Dahil dito ay napagtanto ni Garou na patay na siya. Kaya nagmakaawa ito na ginawa ang mga ginawa noon dahil inutusan lang daw siya. Saka panilaglag ang mga kasamang aso na naroon kaya nagreklamo ang mga ito na si Garou ang boss nila. Hiniling pa ni Garou na buhayin siya ni Light para daw sa pinagsamahan nila. May gustong malaman si Light na gusto pang tanungin kay Garou. Kaya listo naman ang lobo na sa sagot sana. Pero ang problema ay hindi niya pala alam ang sagot sa tanong ng bida. Sinabi ng ibang aso na sila ang sasagot para makasurvive. Pero walang ano-ano ay bigla na lang silang pinagkakatay ni Mei gamit ang power nitong sinulid. Kaya mas natakot si Garou nang makitang siya na lang ang natira. May kakayahan daw si Mei na malaman ang nagsisinungaling at hindi. Nagtanong si Light kung anong masasabi ni Garou kung kaya ba nilang makipaglaban sa gobyerno sa ibabaw. Kaya sinabi ni Garou ang nalalaman na kahit malakas ang mga bida ay mayroong mga magic weapon ang gobyerno sa ibabaw. At iilan lang sila kumpara sa mga tauhan ng mga gobyerno ng mga tribo. Nag-teleport sila sa kinaroroonan ng kaharian ni Light. At takot na binuksan ni Garou ang mata at nagulat sa nakitang na-establish na ng bida. Dahil marami na itong mga tauhan at may trono na rin siyang inupuan. Tapos ang lalakas pa ng level ng mga tauhan ni Light dahil nasa libo-libo ang kanilang mga level. Ito daw ang itinayo ni Light sa loob ng 3 taon na pamamalagi sa ilalim ng abyss. Kaya mas napanganga si Garou sa gulat. Napangiti si Light dahil nagtagumpay siyang iparamdam kay Garou ang mas higit pa sa kamatayan. Takot na bahagang bayag ni Garou dahil sila ang dahilan ng pagkapanganak ng isang malakas na nilalang na pwedeng patayin lahat ng nasa ibabaw ng mundo kung nanaisin nito. Saka pa ito naiiyak habang nagtatanong sa bida kung balak ba nitong maging Diyos. Sumagot si Light na depende sa malalaman niya sa ibabaw. Pwede daw siyang maging destruction or maging blessing base sa kakayahan ng kanyang infinite gacha. Nakasalalay ito sa sagot sa mga katanungan niya. Excited si Light sa pag-uwi para makita ang mga magulang at kapatid. Ngunit nakita niyang nasira ng hindi alam na nakalaban ang dating tirahan kaya na-frustrate ang bida. Ngunit nagpasalamat pa rin siyang hindi nakita ang patay na katawan ng mga kapatid niya at may pag-asa pa rin siya na buhay ang mga ito. Naiinis si Nemumo dahil sa parang walang galang na pananalita ni Gold kay Light. Lalo na at nalaman lang ng bida na patay na ang mga magulang nito. Kaya napaisip si Light kung mag-best friend ba ang mga ito na nasummon niya o mortal ang dalawa na magkabangayan. Saka pa ito nagbangayan kung sino ang mas loyal sa kanilang dalawa para kay Light. Natigil lang sila nang sinabi ni Light na mag-ipon sila ng kaalaman patungkol sa mundo na kinaroroonan nila. Kahit alam nilang may laban sila ay hindi daw magandang taktik na makipagdigmaan sila agad. Nais ding malaman ng bida kung ano ang itinatago ng isang pagiging maestro dahil sa dami ng buhay na nawawala para lang dito. Saka din nagalit ang bida na inilabas ang power na naramdaman ng mga kasama at ng paligid. Sinabi niyang kung kalokohan lang ang malalaman niya patungkol sa maestro ay susunugin niya ang mundo na iyon. Sinabihan siya ng mga kasama na huwag maglabas ng enerhiya sa maraming mga tao dahil tiyak na mamamatay sila. Na naintindihan naman ng bida. Saka din naglabas ng full mask si Light para itago ang pagkatao. Tapos nagpaslamat siya sa mga magulang. Kalaunan ay lumilipad sila patungo ng guild. Nais daw niyang magpanggap na si Dark at magiging adventurer muna siya habang lihim na nag-iimbestiga sa paligid. Nang malapit na sila sa bayan nakita ni Nemumo ay sinabi ni Light na maglakad na sila. Kaya bumaba nga ang mga ito para maglakad. Sa daan ay may nakita silang merchant na hino-hold up ng mga elf. Saka pa nagpapansin si Gold ng gold-plated nitong armor kaya nakita siya ng mga dwarf. Sinabi ng mga ito na papatayin ang merchant kapag hindi isinuko ni Gold ang armor. Pero itinali nila ang mga dwarf ng walang hirap.
Saka din nakisakay sa karwahe ng merchant. Sinabi ng bata na ngayon lang daw siya nakakita ng tao na kayang matalo ang mga dwarf. Inakala ng merchant na mga sikat na adventurers ang mga bida at nais mapasok ang dungeon sa bayan na iyon kaya dadalhin sila doon. Pero nagulat sila nang sinabi ng bida na hindi pa sila adventurers at nagpunta sila doon para magpa-register pa lang. Nang makaabot sa bayan ay iniwan na ng merchant ang mga bida. Pero nagpakilala muna itong si Colonel at sinabing welcome daw ang mga bida na tumuloy sa kanyang hotel. Saka din iniwan ng mga bida na ipinagtaka ng bata dahil napakalakas ng mga ito. Dahil unang pagkakataon ni na Gold at Nemumo na makakita ng bayan sa labas ng tirahan nila ay napawaw sila at napalike. Kaya mag-like ka na rin bago mo makalimutan. Pumasok sila sa guild na naroon at napansin na agad umiwas ang mga tao nang may pumasok na ibang species. Kaya alam nilang may racism doon. Sinabi ni Nemumo na dapat daw rank S ang ibigay nilang card para kay Light. Pero sinabi ng clerk na hindi pwede. Kaya humingi ng pasensya si Light at sinabing ayos lang sa kanyang mag-umpisa sa F rank. Kaya naman nahiya si Nemumo na naiyak sa labas dahil sa pagkakamali. Saka pa siya tinawanan ni Gold. Kalaunan ay nagpunta sila sa hotel na pag-aari ni Colonel at welcome naman silang tinanggap. Nais sana ng mga ito na libre ang pagbibigay serbisyo sa mga adventurers. Pero nagbigay pa rin ng maraming gold ang bida sabay sabi na gusto nitong tumira sa top floor ng hotel ng isang buwan. Pero wala ni isang pupunta doon kahit ang staff ni Colonel. At pumayag naman ang merchant. Kaagad na ginamitan ni Light ng privacy spell ang top floor para hindi sila madetect ng kahit sino. Saka din tinanggal ang maskara at nag-relax. Pero nang sinabi ni Nemumo na mas maganda kung sila na lang ang inutusan ni Light na magpunta doon para mas ligtas siya, ay biglang nagalit ang batang bida dahil feeling niya ay nais pigilan ni Nemumo ang paghihiganti niya. Kaya agad na yumuko ang natatakot na babae na humingi ng tawad. Natanggal ang galit ni Light nang tumawa si Gold dahil alam niyang nais ng bida na sariling gawin ang balak. Sinabi ni Light kay Nemumo na hindi na siya galit at nadala lang ng emosyon. Kaya sinabi naman ng babae na may gagawin para matanggal ang galit ng bida. Hinalikan niya ang paa ni Light bilang pinakamataas na paggalang doon. Pero nang makita ni Gold na ginawa niya ito ay sinabi ng Knight na pinagnanasahan ng babae ang bida. Kaya unti-unting umatras si Light na nagsuot ng sapatos. Kinabukasan ay nagpunta sila ng linya para makapasok sa isang sikat na dungeon. At habang nakapila sila ay dalawang mukhang mga malakas na nilalang ang nakisingit sa linya. Kaya hindi malaman ng mga batang adventurers kung magrereklamo sila o hindi. Pero nakita din ito ng mga bida at matapang si Light na sinabihan ang mga elf na magpunta ng likod at pumila. Nagalit pa daw ang elf na nagtanong kung kilala ba siya ng bida. Kaya sinabi ng bida na dapat mas maging mapanuri ito sa mga ginagawa para hindi masira ang respeto ng tao sa kanya. Kukunin sana nito ang armas pero pinigilan siya ng kasama na elf. Sinabi nitong kailangan nilang huwag mag-umpisa ng gulo. Saka din sila pumunta sa likod pero sinabi nilang may kalalagyan ang mga bida. Dahil dito ay pinuri siya ng mga tao dahil minamaliit sila ng ibang mga species. Saka din nagpasalamat ang mga batang adventurers dahil sa ginawa ni Light. Pero sinabi ng mga bida na ginawa nila ito para din sa kanilang interest dahil lahat naman sila ay apektado sa pila. Isa sa mga bata ang nagtanong kung gold ba ang armor ni Gold. At bago pa masabi ni Gold na totoo itong gold ay sinabi ni Nemumo na peke. Kaya magsasalita sana ang isa na papansin lang si Gold pero pinigilan ng kasama. Ipinaliwanag ng bida na Gold ang napili ni Gold para maging ehemplo daw sa mga iba pang knights para maipakita ang pagiging knight in shining armor. Pero palusot lang nila iyon. Sinabi ng mga adventurers na kailangan ng mga bida ng camping gears dahil nag-e-extend daw ang lawak ng dungeon sa loob. Saka din ito tinawag ng nagbabantay sa entrance kaya nagpaalam na ang mga ito na umalis. Naging obvious daw na naiiba sila dahil wala silang camping gears. Pagkatapos pa ay sila naman ang pumasok sa loob habang iniisip kung paano naman maayos ang misteryo ng dungeon na iyon. Ipinaliwanag ni Light na gumagamit ng mana ang mga dungeon para makagawa ng mga halimaw at mga traps. Narating nila ang part ng dungeon na gawa sa gubat. Saka din inilabas ng bida ang mga spell card nito at saka sila lumipad sa ere. Habang sa baba naman ay ipinakita ang galit na Kaito na walang tigil na pinagpapatay ang mga nakita nitong orc na naroon gamit ang malaking espada. Saka pa nagyabang na may dugo siyang maestro. Sinabi nito sa kasama na kailangan ding maparusahan ang mga nambastos sa kanya sa pila sabay sira sa ulo ng orc na patay na. Level 1,500 na pala ito at malakas na rin. Pero kailangan pa rin itong mag-level up para lumakas pa at makapaghiganti din. Sinabi ni Yanak na naiintindihan daw ang pakiramdam ni Kaito dahil maging siya ay exile din. Kaya tutulungan nito si Kaito saka pa ito napangiti. Tumalikod si Kaito pero sa isip niya ay hindi siya nagtitiwala sa Dark Elf na kasama. Kaya papatayin din niya ito kapag nag-level up na siya.
Samantala sa kinaroroonan ng mga bida ay pinatay nila ang mga mas malaking troll. Kailangan nilang makolekta ang gems mula sa mga ito para maipakita sa guild bilang ebidensya. Sinabi ni Light na madumi na siya. Kaya excited naman si Nemumo na papaliguan daw ang katawan ng master. Sinabi naman ni Gold na wala siyang dumi kahit kaunti pero wala daw paki si Nemumo. Habang lumilipad sila pabalik ay sinabi ni Gold na sana ganun na forever dahil maganda ang tanawin. Ngunit kailangan daw nilang bumaba dahil baka may makakita sa kanila. Saka pa kumikinang ang golden armor ni Gold na patawa-tawa. Sa baba ay nakita nila ang party ng 4 na adventurers kanina. Kalaban ng mga ito ang grupo ng mga goblins at nasa likod ang healer nilang si Mia. Mabilis naman na napatay ng mga adventurers ang mahina ng mga goblin gamit ng kanilang mahina na pag-atake. Babalik na sana ang mga ito pero nagulat sila paglingon nang makita ang mga bida. Sinabi ni Light na maganda na nakatutok sila sa mga kalaban. Kaso ay may pinatay itong ahas na muntik na palang makagat si Mia. Kaya naisip ng mga adventurers na kung natuklaw ang healer nila ay nasa danger sila. Dahil dito ay nagpasalamat ang 4 sa ginawa ni Light. Biglang may mga lumabas na bush wolves mula sa gubat na hindi kaya ng mga adventurers. Kaya agad sana silang tatakbo. Pero sinabi ni Light na hindi ang mga ito ang problema. At nakita nga nila na dinaanan lang sila ng mga lobo. Saka din gumalaw mula sa gubat ang isang malaking nilalang papalapit sa kanila. Natatakot ang mga mahinang tao na nasuspense kung anong lalabas. At natulala sila sa paglabas ng isang dambuhalang mantis. Sinabi ni Elio na dapat namatay na ang mga ito 10 taon na ang nakalipas. Saka agad inutusan si Mia na patamaan ng magic ang halimaw saka sila tatakbo. Pero nagpaalam bigla ang mga bida kina Elio na nais nilang kalabanin at mahunting ang mantis. Kaya nagtaka ang mga ito na sinabing ang mga halimaw na ganun ay hindi nilalabanan kundi ay tinatakbuhan. Umatake ang malaking mantis na sinalubong naman ni Gold na babasagin ang shell nito. Saka nakipagtigasan ng espada laban sa palakol ng malaking mantis. Sinabi ni Gold na matigas daw ang armas ng mantis kaya sinabi ni Nemumo na mahina lang kasi siya. Naglabas naman ng fire arrow spell si Light na ipinatama sa halimaw. Pero ibinalik ito sa kanila na umilag. Sinabi ni Elio na tulungan nila ang mga bida. Pero amaze na amaze ang spellcaster sa ginawang magic ng bida. Napatawa naman si Gold na sinabing tuturuan ng mga adventurers kung paano maging malakas na knight. Ginamit nito ang panangga bilang armas at sinira ang isang palakol ng mantis na nabasag. Kaya nasaktan ang kalaban. Saka din ipinakita ni Gold kung paano gumamit ng malaking espada na tinanggal ang isa pang armas ng mantis. Kaya naman napahanga sina Elio at mga kasamang knight. Nag-release naman ng fire arrow ang bida na ipinalibot sa katawan ng mantis na sinubukan nitong masangga. Ngunit nakokontrol ng bida ang mga fire arrows na pinaikot sa katawan ng nasaktan na mantis na nasira din ang isa pang kamay. Dahil alam ng mantis na wala itong kaya ay tumakbo siya ng mabilis palayo sa mga bida. Ngunit gumamit ng firewall si Light para hindi makatakas ang kalaban. Dahil dito ay mas labis pa ang gulat ni Mia sa kanyang magic skill. Dahil hindi makaalis sa apoy ay ginamit ng mantis ang pakpak nito at lumipad palayo. Pero inutusan ng bida si Nemumo na kaagad ding tumalon at sinundan ang mantis. Sa isang iglap ay pinag-i-slice nito ang mantis na nahulog. Kinantsawan siya ni Gold kaya nainis ang nagyabang na babae. Pero sinabi ni Gold na sinira niya pati ang importanteng parte ng katawan nito. Kaya nang hinayang si Nemumo na humingi ng patawad kay Light. Pero nahanapan naman ni Elio ang gem na kailangan nila. Nagtanong si Elio kung anong rank ng mga bida. Pero nang malaman nilang rank F ang mga ito ay hindi sila makapaniwala. Gumawa ng water ball si Mia gamit ang magic at sinabing ito lang ang magagawa nila para sa mga bida. At naghugas na sila ng kanilang mga kamay. Tapos dinumihan ni Gimra ang tubig na nakisabay sa paghugas ng kamay. Dahil dumidilim na ay inimbita ni Elio sina Light na makikamping sa kanila. Ayaw sana ng mga bida pero excited si Mia na makipag-usap tungkol sa magic kay Light. Kaya pumayag din ang mga bida at nag-usap sila habang kumakain. Kunwari sinabi ni Light na mga magic casters ang mga magulang kaya mayroon siyang ganun na power. Hindi daw maintindihan ni Elio ang pinag-uusapan ni Mia at Light. Kaya ipinaliwanag ni Mia ang 3 kategorya ng malalakas na magic. At kasama na ang mga fire spell at firewall na ginawa ni Light. At pang 3 uri yung katulad ng lindol at pag-summon ng meteorite. Pero kailangan pang maraming mga mage ang gagawa nito na may incantation pa. Para sa ibang mga species ay madali lang nila itong gawin. Pero sa mga tao ay imposible. Ngunit si Light ay mag-isa at walang incantation na ginamit pero nagawa ito. Sinabi ni Elio sa kapatid na Mia na lalakas din siya balang araw kapag nakapasok na sa pinakatanyag na Magic University doon. Naulila na daw sila kaya gumawa silang adventurers party para may hanap buhay at mapag-aral si Mia sa university. Dahil sa nakita ay naalala ng bida ang kapatid na babae.
Saka pinuri din ang talent ni Mia sa paggamit ng magic spell. Kaya naman nagpasalamat ang babae. Gumawa din sila ng kwento na namatay ang magulang ni Light dahil sa sunog. At dahil may utang na loob sina Nemumo at Gold ay sinasamahan nila si Light. Kaya nalungkot ang mga kausap. Pero biglang nagtanong si Gimra kung magjowa ba sina Gold at Nemumo. Na agad nilang itinanggi. Sinabi ni Gimra na mag-date sila ni Nemumo pero ang master lang daw ang gusto ng babae. Samantala ay ilan pang mga halimaw ang pinatay ni Kaito na kinuha na naman ni Yanak ng sample. At sinabing oras naman na para kumuha sila ng sample mula sa mga tao. Kaya napangiti si Kaito na may masamang naiisip. Nagbalik sila ng guild at nag-submit ng mga gems mula sa mga pinatay na halimaw kaya masayang-masaya naman ang clerk dahil sa madami silang nakuha. Kaya paglabas ng mga bida ay sinabi ni Gold na iba na daw ang tono ng kanta nito. Dahil sa pagtalo nila sa malakas na mantes ay naging usap-usapan ang mga bida ng mga mahinang adventurers na tao. Lumapit ang dalawang adventurers na nagpakilalang sina Suvailon at Gilbert. Tinutukan sila ni Nemumo pero mga fans lang daw sila. Hindi masyadong kumbinsido si Gilbert na tinalo nila ang isang legendary na mantes kaya muling nagalit si Nemumo. Pero sinabi ni Suvailon na masaya silang may mga tao na nagiging malakas at kayang makipagsabayan sa ibang mga species na minamaliit sila. Saka din umalis ang mga ito nang papasok na sa dungeon. Saka narinig nila ang usapan ng mga ibang nilalang na hindi naniniwalang nakapatay sila ng higanti na mantes. Kaya nasabi nilang ipapakita na lang ang kayang gawin. Sa loob ng dungeon ay muli nilang nakita sina Elio at ng party nito. Mga ilang araw din daw na hindi sila nagkita dahil sa lawak ng dungeon. May ibinigay na regalo si Mia kay Light na ginawa nito. Ang gamit daw nito ay nakakatulong para matanggal ang sakit ng hapdi ng nasunog na katawan. Dahil ito sa nakwento ng bida sa kanila na naging biktima sila ng sunog. Tinanggap naman ito ni Light at masaya si Mia. Dahil sa kabaitan ni Mia ay naglabas ng mahiwagang bracelet si Light at ibinigay din sa babae. Dahil ipinilit itong ibigay ni Light ay kinuha naman ito ng babae at isinuot at sinabing magiging treasure ito habang buhay. Kalaunan habang lumilipad ay nagtanong si Nemumo na parang nalugi yata si Light sa pakikipagpalit nito ng mahalagang wishing bracelet sa ordinary item na ibinigay ni Mia para sa kanya. Ngunit sinabi ni Gold na alam niyang pinili talaga iyon ni Light para kay Mia at maituturing siyang gentleman. Kaya natalo ulit si Nemumo kay Gold. Nagpunta sila ng isang bundok na may yelo. Inutusan ni Light na bahala na ang dalawa sa paghuli ng Monster Yeti doon. Saka din nag-teleport si Light pabalik sa kaharian at masaya naman siyang binati ng mga naghihintay na chicks. Ipinagtimpla siya ng kape ni May sabay tanong kung kamusta ang paglalakbay ng bida. At sumagot si Light na may nakikita naman siyang magandang bagay. Inutusan nito si May na manguna sa palasyo habang wala siya. Palagi namang mag-scout ni Aoyuki sa paligid ng abyss. At dahil nais din ng trabaho ni Nazuna ay sinabi ng bida na bantayan ang lahat ng naroon na kasama niya. Hindi daw makapaghintay si Light na makapaghiganti kay Sasha. Habang nag-uusap sina Suvailon at Gilbert tungkol sa malakas na tao, ay naiinis sila sa ibang mga nilalang na galit sa tao. Naiihi si Suvailon kaya umalis muna ito sandali. Pero pagbalik niya ay nagulat siya dahil nakita ang ulo ni Gilbert na putol na. Pinatay pala ito ni Kaito gamit ang malaking espada. Saka pinagmumura ang tao na Suvailon. Patay na din ang dalawa nilang kasamang natutulog kanina. Saka pa gustong pagalitan ni Kaito si Suvailon kaya inapak-apakan nito ang ulo ni Gilbert na parang soccer ball. Pero naglabas ng smokescreen si Suvailon saka mabilis na tumakbo para mag-report sa guild sa ginawa ng elf na siraulo. Subalit habang tumatakbo siya ay may tumama sa kanyang ulo kaya masama ang pagbagsak niya sa lupa. At paglingon niya ay nakita si Kaito sakay ng lumilipad nitong mahiwagang hoverboard. Saka din siya kaagad na pinatulog ni Yanak gamit ang stick. Sinabi ng Dark Elf kay Kaito na kailangan niya ng buhay na tao bilang sample kaya huwag itong patayin lahat ng manyak na Kaito. Lalo na at trial and error ang experiment na ginagawa niya. Saka pa ito patawa-tawa na mad doktor talaga.